Inilabas ni AJ Edu ang kanyang target para makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Si Justin Brownlee inaming nasa mabubuting kamay ang pambansang koponan. Si Coach Tim Cone inilabas din ang kanyang komplikadong target habang hawak ang Gilas Pilipinas. Ipinahayag din po niya ang kanyang nararamdaman bilang head coach ng ating koponan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bunga ng kanyang iniindang injury, hindi kakayanin maglaro ni AJ Edu sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers kung saan unang babakbakan ng Gilas ang Hong Kong sa nakatakdang bakbakan na gaganapin sa 2-1 Stadium sa araw ng Huwebes, February 22 sa ganap na ikawalo ng gabi. Bunga na rin ang kanyang pagkawala, marami ang nanghinayang dahil alam ng lahat na malaki ang magagawa niya sa grupo ni Coach Tim Cone. Sa kanyang pananaw, kailan siya magiging available para sa Gilas Pilipinas? Tutukan po natin si AJ Edu sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Blessed po talaga ako na magkaroon ng pagkakataon na manatili pa rin po dito at suportahan ng koponan. Alamin lang ang sistema at kung ano ang nasa isip ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Makarecover ng 1 o 2 buwan, tapusin ang season sa B-League at handa na po ako para sa OQT. Ibig sabihin, okay na po siya sa Olympic Qualifying Tournament. Makakasama na po siya doon. Wala na pong hadlang sa kanya yan kasi base na rin po sa kanya, 1 o 2 buwan pwede na po siya. Okay na po yung injury niya. So good news po yan para sa Gilas na sasabak sa Olympic Qualifying Tournament ngayong July para tangkayin kumuha ng isang slot dito po sa Paris Olympics. Yes po, tatangkayin po ng Gilas yan. Kasi sobrang titigas po ng mga kabakbakan ng Gilas doon. Kahit sabihin po natin na bilog po yung bola, tagilid pa rin po tayo doon. Swerte nga po yung Japan kasi ando na po sila. Pero tayo, dadaan po talaga tayo sa butas ng karayom. Ibig sabihin, mahihirapan po talaga ang Gilas Pilipinas sa OQT po yan. Sa ginanap na press conference na dinaluhan ng lahat ng players ng Gilas kasama si AJ Edu, hindi naman naiwasan ni Justin Brownlee ang humanga sa mga naging kasama sa training or practice na ginawa nila sa Laguna. Inamin din ni Justin na nasa magandang direksyon ngayon ng Gilas kasama ang mga kabataan katulad ni AJ Edu, Kai Soto, Kevin Kembao at Carl Tamayo. Ano nga ba mga binitiwang salita ni Justin Brownlee tungkol sa lagay ng Gilas sa mga susunod na kompetisyon kasama ang mga kabataang nabanggit? Tutukan po natin si Justin Brownlee sa report na Richard D. ng The Manila Times. Treat na po sa akin yung makipag-compete sa kanila sa practice. Kita mo yung energy, yung skill set na meron sila. Sa tingin ko patungo po ang Philippine basketball ngayon sa tamang direksyon at nasa mahusay na mga kamay po sila. Umasa or maniwala lang tayo at patuloy sa paglaban anumang tournament ang dumating. Sa palagay ko, marerepresent po nila ang Pilipinas ng maayos. Mula po yan sa isang humble at matigas na naturalized player ng Gilas Pilipinas. Magandang mararating ng Gilas. Kasama po yung mga kabataan katulad ni Kai, Carl Tamayo, Kevin Kembao, at AJ Edu. Base po yan kay Justin Brownlee. Lahat naman siguro mag-a-agree sa sinabi niya, di ba? Kasi subok na po yung mga binanggit niya sa competition eh. Hinog na po sila dyan. Yun siguro tamang paliwanag po doon. Pwede na po silang pitasin sa puno para pakinabangan, di ba? Ang babata pa po nila. So pakikinabangan talaga ng bansa ang mga katulad po nila. Especially ngayon si Junmar, wala po siya. Hindi siya makapaglalaro, di ba? Kahit hindi po siya pinalitan, aminin po natin na medyo nagkakaedad na rin po siya. And kalaunan, magre-retire po yan. Ganon din po si Japet na inactivate po ni Coach Tim Cone kapalit ni AJ Edu. Ibig sabihin, dapat lang po talaga na meron sumunod sa mga sinimulan po nila. Kung nakikita ni Justin Brownlee na nasa magandang kamay ang pambansang koponan sa pamamagitan ng mga kabataan, inilabas naman ni Coach Tim Cone ang kanyang target na makapasok sa Olympics habang nakaupo sa Gilas Pilipinas bilang head coach. Target na hindi madaling gawin pero determinado siyang abutin. Tanong, gaano nga ba kahirap at kakomplikado ang target or plano ni Coach Tim Cone? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Nasabi ko na ito dati nung Asian Games na ang goal natin sa isip ko, makapasok tayo sa Olympics. Yun talagang goal natin. Kay Paris man yan or LA sa loob ng 4 na taon at para gawin po yan, kailangan mag-qualify tayo sa Latvia o maging pinakamahusay na Asian team sa World Cup. At para magawa natin yan, kailangan natin mag-qualify sa FIBA Asia Cup. Ang hirap ng pagdadaanan ng Gilas para marating ang plano na gustong gawin ni Coach Tim Cone, which is yung Olympics, di ba? Ngayong July, may pagkakataon po tayo actually, no? Sa pagsalang po natin sa Olympic Qualifying Tournament para sa Paris Olympics.
and hopefully maganda yung maging resulta. Kung mabigo po tayo sa July, tutok naman ang Gilas sa LA Olympics. Pero katulad nung sinabi ni Coach Tim, kailangan muna natin mag-qualify sa FIBA Asia Cup. Hindi naman imposible mga pangarap ni Coach Tim. Pwede naman mangyari po yan. Kailangan lang siguro is yung hard work, strategy at sabayan ang nagbabagong laro ng basketball dito sa mundo. At sa paghawak ni Coach Tim, dahil open-minded po siya, winning guest coach ng PBA, kumuha ng ginto sa Asian Games, kahit maliit yung time ng preparation, naniniwala po tayo na hindi imposible yung kanyang mga pangarap. Habang ganong kabigat ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas para makarating sa Olympics na tila ultimate goal ng mentor nito na si Coach Tim Cone, ibinahagi naman ng premyadong coach kung ano ang kanyang pakiramdam bilang tagapangalaga ng pambansang kupunan. At mula kay Coach Tim, ano nga ba ang pakiramdam niya ngayong siya ang humahawak sa pambansang kupunan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pakiramdam ko, isa akong caretaker na isang bagay na napakasagrado. Isang bagay na kinalakihan ko na. Totoo po yan, ha? Yung sinabi niya isang bagay na napakasagrado. Imagine hawak po niyang pag-asa o yung pangarap ng bawat Pilipino na makakuha tayo ng panalo sa bawat kompetisyon. Sa lahat ng kompetisyon na sasalihan ng Gilas, di ba? Basketball country po tayo. Kaya sobrang laki po ng pressure sa kanya niyan, kay Coach Tim. Yung hawakan po ang koponan, di ba? Wish lang po natin talaga makapag-perform ng maayos yung mga players niya para na rin po sa ating mga kababayan na sobrang panatiko ng basketball. Si Coach Tim Cone po ngayon ang nasa frontline at alam niya po yan. Alam din po niya na kailangan niya makapagtala ng magandang resulta, hindi lang para makaukit ang kasaysayan sa Pilipinas bilang coach ng pambansang kupunan, kundi para masatisfy ang ating mga kababayan na naghihintay na makitang makasabay ang ating mga players at coaches sa bagong teknolohiya at estratehiya ng laro. Anyway, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout muna natin si Elpidio Baharo. So, Elpidio Baharo, shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. Shoutout din po kay VMB Malyaring Mascareñas. Maraming salamat sa support. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. And shoutout din po kay Juan Edwin Nevares. Maraming salamat sa suporta. Kay Sir Juanito Dailo, maraming salamat sa malimit na pagdaan. Sir, shoutout po sa inyo, ha. Si Rafael Altavano, shoutout din po sa inyo, Sir Rafael Altavano. Maraming salamat po, ha. Kay Video Master, maraming salamat din po sa malimit na pagdaan. Alam natin, nakikita po natin sila araw-araw. So, Sir, maraming salamat po talaga. And of course, shoutout din po natin si Noli Husseña. Shoutout po dito sa Barcelona, Spain. Sabi po niya. Shoutout din po kay Cat77. Maraming salamat, Sir. And of course, kay Ma'am Joy Encomienda. Si Gian Ray, maraming salamat sa support. Shoutout po sa inyo, Sir. Si Sir Cesar Gomez, maraming salamat sa malimit na pagdaan. Shoutout din po kay France Creation. Maraming salamat po sa inyo, Sir. Shoutout din po kay Coach Melvin Bike Ride. Shoutout po sa inyo, Sir. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din po natin sa Erbs TV mula sa Brazil. Sir, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan. So guys, maraming salamat.